kababayan, what's up and welcome back for another video. Ayan, so ngayong araw na ito mga kabenggador ay magbibigay po tayo ng ating opinion sa loobin at reaction na rin regarding dito sa breaking news na kakalabas lamang po, no? Couple hours ago na ito nga pong kaso ni Digong yun sa ICC. Okay? Dahil po ito na yung matagal nating iniintay mga kababayan. Itong ano po, no, trial or pre-trial, maumpisahan na ang trial ni Digongyo dahil ito po yung talagang inaasam ng mga biktima po nitong ano, no, extrajudicial killings na kung saan umabuso po talaga, sobrang umabuso, no, ang dating administrasyon sa pagtsugi, no? Oo, pagsaalang-alang ng buhay ng ibang tao, ng kapwa natin Pilipino, minor de edad man yan o hindi, no? Ay dapat tsugiin. Okay? Yan, dahil yan ang kautusan, no, na sa under oath nino po, ni Digongyo. Okay? Nasa under oath po yan ni Digongyo. Kaya po maraming natutuwa ngayon na finally po, eto na, mabibigyan na ng hatol itong si Digongyo pag nag-start na po itong hearing at nailatag na po ng ating butihing Senator Sonny Trillanes na nagpatiklop sa mga Duterte no? Dahil ilalatag na po ron kung ano bang inilabag or nilabag na batas nito ni Digongyo sa ating lipunan or sa ating bansa, mga kababayan. So ito sabi sa GMA News ngayon, okay? The International Criminal Court Pre-Trial Chamber I has declared former President Rodrigo Duterte fit to take part in the pre-trial proceeding. Okay, umpisan na po yung pre-trial proceeding and schedule confirmation of charges hearing for February 23, 2026. Ayan po sa February 23, 2026 po. Dahil pre-trial na po, no, ng Digongyo. Okay, or ito si Dutae. Ito naman talaga mga kababayan, dapat naman talaga itong simulan na dahil tagal na rin. Actually expect nga natin September, 'di ba? Pero eto nga February umpisa na and finally baka kasabay na nito yung warrant na lalabas kay 'di ba? Kay pangalan nito, kay Bato saka kay kay Bongo, 'di ba? Abangan natin 'yan mga kababayan. Pero aside from that mga kababayan, abangan din natin yung iba pang mga akusado dito, no, na bibigyan ng warrant of arrest para po makasama ni Digongyo doon sa Oblo sa ICC, 'di ba? Napakagandang balita nito mga kababayan dahil finally may lalatag na yung mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng dating administrasyong Duterte, mga kababayan. So, ayun mga kababayan, lipat naman tayo dito sa isang balita, mga kababayan, na kung saan itong si Revilla, okay, at apat na kapwa akusado ay ililipat na sa regular na selda bukas. Okay? Yan po ang mainit na balita. Actually, meron pang ang Bacoor, may issue pa Bacoor, pero mamaya isisingit natin yan. Pakinggan muna natin tong balita na kung saan mga kababayan ay ililipat na po itong si Panday, okay, sa regular na selda bukas po. Ito po yung sa GMA mga kababayan. Galing po sa GMA News kanina. Okay? Pakinggan po natin Ililipat na sa regular na selda si dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa akusado sa Pandigos Project bukas. Nakatutok sa Maris Umali.
Bukas nakatakdang ihalo si dating Senador Bong Revilla sa ibang preso o general population ng New Quezon City Jail Male Dormitory alinsunod sa ipinatutupad na 7-day medical quarantine. Ganyan din ang plano sa 4 niyang kapwa-akusado na tulad ni Revilla ay cleared na sa kanilang medical quarantine. Yes, after 7 days, which is tomorrow, ililipat po siya sa general population. At may isang assignment na recommend ang assessment natin base na rin sa pinagsama-samang security, medical, at classification assessment. So today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Ang sakit. Ang tanong, kanino isasama si Revilla? Gayong hiniling daw mismo ng 4 na kapwa niya akusado na huwag silang maisama sa dating senador na sila umanong nagdawit sa kanya. Definitely not with the 4 because of the previous request and may merit na ng request nila considering the nature of their case individually. Oo, Pero baka may nga na may possibility patumba ba no? masama dun sa 7 na una na kinulong dito noong October? Yes, it's possible po. Hindi naman sila magkakawakilis. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Bagamat paulit-ulit ang sinasabi ng BJMP na walang special treatment, hindi pa rin daw maaaring ipagsawalang bahala ang kondisyon at kaso ng dating senador. The higher the risk, the higher the level of control for movement. For this case, high profile and high custodial risk siya. Dahil the nature of the case, at alam naman natin na may mga possibility pa sa iba-ibang mga sa general population na baka may manggulo o whatever, tinitingnan lang po natin yan. Base sa United Nations standard na kanila raw sinusunod, mayroon daw 1 oras bawat araw ang mga PDL para magpa-araw. Dinadala na lang din daw ang pagkain sa selda ng mga inmate para malimitahan ang galaw para na rin sa kanilang seguridad. Hindi naman daw issue ang congestion dahil kasalukuyan nasa mahigit 3,600 pa lang ang nakakulong sa male dormitory na may kapasidad para sa mahigit 5,000 PDL. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. At sakaling sa ibang panig naman daw ng bansa dadalhin ng mga PDL. As to other facilities, nakapaghanda naman na tayo considering meron tayo sa Lapu-Lapu City, yung contractor and other co-accused. And then, kung may other repair pa, ready naman po ang BJP kasi we have 488 facilities